sa umagang ito, pag-usapan natin, hindi lang about forgiveness, about faith, but also about friendship. Masarap may kaibigan, di ba? Masarap may mga kaibigan na loyal. So sa umagang ito, makikita natin una, the 4 friends who are so loyal to their 5th friend. So sabi dito sa verses 3 and 4, basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Some men came bringing to him a paralytic, carried by 4 of them. Since they could not get him, they made an opening, lowered the mat the paralyzed man was lying on. So tingnan po ninyo, ang kwento nito, yung merong 5 magkakaibigan, yung isang ay pilay, paralitiko. Ngayon, yung 4 na magkakaibigan, hindi nila matiis na yung kaibigan nila ay paralyzed, ganyan lang, nagkukwentuhan sila, pero yung kaibigan nila nakahiga. Di ba? Hindi makakilos, na talagang, sabihin natin, ulo lang ang gumagalaw, o kamay lang ang gumagalaw, pero nakahiga nga, nasa stretcher, nasa kama. So, hindi nila matiis yun. So, they made a decision. Because one day, previously, they heard that there was this man named Jesus who was a miracle worker. So, narinig nila, ito si Jesus pala, miracle worker. Sabi nila, dali natin itong yung kaibigan natin na dito kay Jesus para gumaling. So, ganun nangyari. Okay? Kaya lang, pagdating nila doon sa lugar kung saan nando si Jesus, ang daming mga tao, punong-puno, daming mga uzi doon, daming mga marites at mga tolits doon sa loob at labas ng bahay ni Jesus. Hindi sila makapasok. So, anong ginawa nila? Umuwi na lang. Umuwi ba? Hindi. Anong ginawa nila? Umakyat sila doon sa bubong ng bahay. Tapos binakbak yung bubong. Parang ganito. Actually, yung bubong naman, noong unang panahon, mga lang yung mga square, mga 1-foot square lang, yung mga pinatigas na na putik. Kaya pwedeng bakbakin. So pwedeng ditanggal 'yon. Parang ganito, ito mga acoustic board na madali lang tanggalin yan, naiaangat yan per square. So parang ganun din. Inangat nila 'yon, yung roof doon, doon nila silang 4, unti-unti binaba nila. Halimbawa kagaya ko, nagpipreach si Jesus, makikita ng mga tao bumababa sa harap ni Jesus, yung pilay. So, ganun katindi yung ginawa ng 4 na magkakaibigan. So, there are characteristics of the 4 friends. Number 1, they are faithful. Faithful saan? Faithful sa Diyos. Faithful to their friends and faithful to God. Mahalaga na yung mga kaibigan natin ay faithful to the Lord. Kasi itong 4 na magkakaibigan na to, meron silang faith sa Panginoon. And then, they're also faithful to their 5th friend. So, that's why they are faithful. Pangalawa, they are resourceful. Resourceful, ibig sabihin, hindi sila nagpatalo doon sa hindrance, sa obstacle Ang ginawa nila, gumawa sila ng paraan. So, mahalaga na yung mga kaibigan natin, mapamaraan. Alam nyo ba yon? Yung bang, pagka nakakita ng obstacle or hindrance, ayaw na agad? Hindi. Kumbaga, they will do their best to overcome the obstacle and the hindrance. Naunawaan po ninyo, mahalaga yun Mahalaga yung mapamaraan ka. Pangatlo, intercessors. These 4 friends, they interceded for their friend. Kung sabihin, itong 4 na magkakaibigan na ito, ang ginawa nila, they brought their 5th paralytic friend to the Lord Jesus Christ. They interceded actually for their 5th friend. Ano ibig sabihin ng intercession or intercessor or interceded? Sabihin, namagitan. Mahalaga, yung mga kaibigan natin, marunong silang mamagitan para sa Diyos, para sa atin sa Diyos. Yung nailalapit tayo sa Diyos, na ipapanalangin ka sa Diyos. Kasi mahirap na, halimbawa, yung mga kaibigan mo, imbis na ilapit ka sa Diyos, ilalapit ka sa kasamaan. Imbis na kay Lord ka dadaling ka sa world. Mahirap yun, di ba? Imbis na mapabuti yung buhay mo, napapasama ka. Imbis na mapalapit ka sa Panginoon, napapalayo ka pa. Imbis na pagka Sunday, punta tayo ng church, hindi, sabihin, gala tayo. Dapat yung mga kaibigan mo, bago kayo gumala, mag-worship muna kayo, mag-church muna kayo. Sabihin, oy, gala tayo Sunday. Pero ay, hindi. Mag-church muna tayo sa umaga, then after church, saka tayo gumala. Yun ang magandang kaibigan. Pang-4, empathetic. Ano ba yung empathetic? From the word empathy. Empathy, mas malalim ito kaysa sa sympathy. Yung sympathy kasi,
yung pagkakaroon mo ng ng simpatya or ng awa, sympathy. Pero yung empathy, mas malalim daw ito. You are trying to do your best in order to feel what the person feels. Kaya mahalaga na yung mga kaibigan natin merong empathy, merong yung marunong talagang maramdaman yung nararamdaman natin. And then next is nurturing. Ano yung nurturing? Yung mga kaibigan nito, yung apat na magkakaibigan, they did their best in order to help the fifth paralytic friend, in order to nurture the faith nung kanilang pilay na kaibigan. Kasi, tandaan natin na kapag may sakit tayo, usually yung mga taong may sakit, mahina ang faith niyan. Tama ba? Usually yung mga taong, lalo na mabibigat ang mga karamdaman, hindi, buti ang karamdaman mo, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, na parang parang wala lang eh. After 2 or 3 days, alam mong wala na yan. Pero ang sakit mo, hindi lang sakit, it is a disease. Pilay ka, bulag, pipe, bingi, paralitiko. Mabigat yon. Usually, yung mga taong ganun, mahina ang faith nila. So, itong apat na magkakaibigan nito, they tried to nurture the faith of their paralytic friend. Hindi ba masarap yung mga kaibigan mo na gano'n na kapag nangihina ang faith mo, pinalalakas ka? Pagka yung time na parang ayaw mo magbasa ng Bible, sasabihin sa'yo, magbasa tayo ng Bible. Attend tayo ng Zoe, attend tayo ng Bible study. Or attend tayo ng church. Yung kaibigan mo, ayoko na mag-church, ayoko na, parang hindi na ako naniniwala kay Lord. Ano sasabihin ng apat na magkakaibigan? Na kaibigan mo, ay oo nga, sige, huwag ka na mag-church. Mag-backslide ka na lang. Hindi. Sabihin sa'yo, huwag kang mawala ng pananampalataya. Huwag kang ma-discourage. Kasi lahat naman tayo may problema eh. Pero ang Panginoon, hindi niya tayo iwanan. Tutulungan niya tayo. Tutulungan ka ni Lord. Huwag kang, malay mo, blessing in disguise yung pagkakasakit mo. Hindi mo alam na yung pagkakasakit mo, diyan pala gagamitin ni Lord yung buhay mo na magiging testimony ka sa maraming tao. Ba't ganun dapat yung mga encouraging words na binibigay natin? Maaring ganun yung ginawa nitong apat na magkakaibigan. And yung panghuli, eto maganda, determined. Ibig sabihin, determinado itong apat na ito na dalhin yung kanilang panglimang kaibigan sa Panginoon. Tingnan niyo, they were not stopped. They were not hindered by the many crowd surrounding Jesus Christ. Pwede naman lang sinabi siguro, ay balik na lang tayo sa isang linggo. Balik na lang tayo sa isang araw pagka wala nang gaanong tao. Hindi. But they did their best. They were so determined to overcome the obstacle. Dapat yung mga kaibigan natin, mga determinado na dalhin tayo sa Panginoon. Kaya magpasalamat po kayo. Ito po, I am appreciating so much yung mga members natin that you did your best to bring your fans today. Na kahit sinabi siya, ayoko, pero hindi ka nagpatalo, hindi pwedeng ayoko. Dapat, gusto mo. Sumama ka sa akin. Magjo-Jollibee tayo after this. Iti-treat kita. Manonood tayo ng Rewind. So, you will do your best in order to bring your friend to the Lord. Hindi pwedeng, hindi yung basta susuko ka. Naunawaan po ninyo, kaya magpasalamat kayo, mga kapatid, yung mga bisita natin, magpasalamat kayo kapag dinala kayo dito ng mga friends ninyo. Hindi kayo dinala sa kasamaan. Dinala kayo sa isang lugar na banal at kaaya-aya at katanggap-tanggap sa Diyos. Alam nyo ba, in Matthew 18 verse 20, ang sabi doon, For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So although the first, yung interpretation, it's about church discipline, pero yung Matthew chapter 18 is about the concept, the context is the church. So, kaya kung meron isa o dalawa o tatlo pala, for 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. Marami tayo, more than 3 tayo dito eh. So therefore, the Lord is with us. Dapat sana yung mga kaibigan ninyo, merong ganitong characteristics, no? Faithful, resourceful, intercessors, empathetic, nurturing, and determined. Naunawaan po ninyo. O kaya ikaw, ganito ka bang kaibigan? My second major point is, eto na nga, the forgiveness of sins. Ang sabi doon sa verses 5 to 10. Verses 5 to 10. Pakibasa nga natin yung malilinaw ang mata. Okay, 1, 2, 3, go! When Jesus saw their faith, He said to the paralytic,
Son, your sins are forgiven. Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Immediately, Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, why are you thinking these things? Which is easier, to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat, and walk. But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Ang ginawa ni Jesus, ito, ang ganda nito. Look at the underlined words. But when Jesus saw their faith, o di binaba na, no? So anong sabi doon? When Jesus saw their faith. Doon nagsimula lahat eh. Kasi nakita ni Jesus yung faith nitong 5 magkakaibigan na ito, lalo na yung faith ng 4. Nung nakita ni Jesus, listen to this, ha? Nung nakita ni Jesus yung faith ng 4 na magkakaibigan, doon na nagsimula yung miracle. Ang ginawa ni Jesus, sinabi niya sa paralitiko, son, your sins are forgiven. Parang sabihin natin, kung ikaw yung nandoon, ikaw yung isa sa mga biron, ikaw yung isa sa mga marites at mga tolits doon, marinig mo, andyan yung pilay, at ang sabi, son, your sins are forgiven. Bakit forgiveness agad? Hindi mo pwede naman sinabi, son, you are now healed. Pwede yun, di ba? Kaya tuloy, nagtaka ngayon yung mga kontrabida. May mga kontrabida eh. Yung mga teachers, yung mga pariseo, mga eskriba, mga kalaban ni Jesus to eh. Ito yung mga religious leaders during that time. Ang kalaban ni Jesus during his time, yung mga religious leaders, yung mga makadiyos, quote and quote, yung mga laman ng simbahan, yun ang kalaban ni Jesus. So sabi nila, ano itong taong ito? Bakit ganito sinasabi nitong taong ito? Referring to Jesus Christ. He's blaspheming. Ano yung blaspheming? Namumusong. Ibig sabihin ng namumusong, tinutuya niya ang Diyos, binabastos niya ang Diyos. Dahil ang sabi nito, who can forgive sins but God alone? Walang pwede magpatawad, kundi ang Diyos lang. Yun ang sabi ni ng mga miron, yung mga kontrabida. Ang sabi dito, immediately Jesus knew in his spirit that this is what they were thinking in their heart. So tingnan niyo immediately, agad-agad, alam ni Jesus, hindi niya, bulong-bulungan lang to. Pero nakita ni Jesus sa puso nitong mga taong ito, kung ano yung talaga yung laman ng puso niya, sabi, thinking in their hearts. Naunawaan ninyo. Hindi sinabi, Jesus heard what they were talking about. Ang sabi, Jesus knew in His Spirit what they were thinking in their hearts. So nakita ni Jesus yung puso ng mga tao. Ang sabi niya, why are you thinking on these things? Ba't niyo iniisip itong mga bagay na to? At sabi ni Jesus, alin ba ang madali? Alin ba ang mas madali? Yung sabihin ko sa paralitiko na to, ang kasalanan mo'y napatawad na, o sabihin ko, tumayo ka, bitbitin mo yung higaan mo at lumakad ka. Paano sinasabi ni Jesus, alin ang mas madali? Yung magpatawad o magpagaling? Alin ang mas madali? Sa tingin nyo, kayo ba? Kayo yung tinatanong ni Jesus. Alin ang mas madali? Yung magpatawad o magpagaling? O sige, si Retna, baka buta alas 2 dito na madaling araw. Mas madali ang magpagaling. Kasi, yung pagpapagaling ni Jesus, kitang-kita ng mga tao. Pero yung pagpapatawad, hindi nakikita ng mga tao yun. Diyos lang ang nakakakita sa puso ng tao. Kaya mas mahirap gawin yun. Mas madali yung gumaling, pilay, tumayo, kita lahat ng tao, uy, dali galing. Pero yung magpatawad ka, hindi natin nakikita yung puso ng tao. Pero kaya sinabi ni Jesus, alin ba mas madali? Yung magpatawad o magpagaling? So, hindi sumagot yung mga kontrabida. Pero sabi dito, eto, tingnan nyo, ganda nito. Listen but that you may know, para malaman ninyo, na ang anak ng tao ay may karapatan, may kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan. May mga ibig sabihin yan. Nako, mabigat yan. Una, nakita ni Jesus yung puso ng mga tao. Meron bang, kayo ba kaya nyo tingnan yung puso ng mga katabi ninyo? Kaya nyo sabihin, ikaw sama ng isip mo Pinag-iisipan mo ko, kahit nakangiti ka pero ang sama ng puso mo. May sasabi mo ba yun? Hindi. Pero si Jesus, He knew their heart. Pangalawa, ang sabi dito, so that you may know, malaman ninyo na ako, may karapatan ako, may kapangyarihan ako na magpatawad ng kasalanan. Ano ibig sabihin nun?
Ibig sabihin nun, mga kapatid, no? Why does this fellow talk like that? He's blaspheming. And then, ang ibig sabihin niyan sa una, Jesus' ministry, Luke 19:10, the Son of Man came to seek and to save what was lost. Sabihin, ang ministry ni Jesus, first and foremost, is to seek and to save those who are lost. Mga naliligaw ng landas, naliligaw sa espiritu, naliligaw sa kanilang mga buhay. Yun ang ministry ni Jesus. Luke chapter 19, verse 10. Pero, the Son of Man is a title of Jesus proving to them that He was God. Okay? Nagpapatunay ito na si Jesus ay Diyos. Now, what are the supporting Bible verses? Tandaan nyo ito, mga kapatid, ha? Baka may kaibigan kayo na hindi naniniwala si Jesus ay Diyos. Napakabigat nito mga verses na to. Number 1, John 20:28. Babasahin ko na lang, hindi ko na-explain kasi baka abutin tayo alas 3 na madaling araw dito. John 20:28, ang sabi ni Thomas, Thomas answered him, "My Lord and my God." Tingnan niyo. Sinabihan ni Thomas si Jesus, "My Lord and my God." Pangalawa, Colossians 2:9. Okay? Ang sabi ng iba natin mga kaibigan na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, nagulat lang daw si Thomas. Nagulat lang na, "Oy, my Lord, my God." Parang, oh my OMG? Hindi, kasi dapat sinaway ni Jesus si Thomas at sinabi, "Ay, tumigil ka, hindi ako Diyos. Nagkakamali ka." Pero walang ganun eh. Walang pagsaway na ginawa si Jesus kay Tomas. Pangalawa, Colossians 2:9. For in Him, sino yung Him na yon? Jesus Christ, the whole fullness of the deity dwells bodily. Ano sa Tagalog nito? Sa whole fullness of deity. Ibig sabihin, nagpapatunay ito na yung kapuspusan ng Diyos ay na kay Jesus. Okay. Pangatlo, Philippians 2:5-7. Have this in mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though He was in the form of God, na kahit na siya ay nasa anyo ng isang Diyos, tingnan niyo, referring to Jesus Christ to, referring to Jesus Christ. He was in the form of God. Ibig sabihin, bago bumaba si Jesus mula sa langit, He was in the form of God. And did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself. Sabihin, iniwan niya yung pagka-Diyos niya doon sa langit nung nagkatawang tao by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Bakit iniwan niya yung pagka-Diyos niya sa langit? Kasi kung hindi niya iiwanan yung pagka-Diyos niya sa langit, hindi siya pwedeng mamatay sa krus. Hindi siya tatablan ng kamatayan. Kailangan nga siyang mamatay sa krus para tubusin yung mga kasalanan natin. Naintindihan niyo na? Hebrews chapter 1, verse 8. Ang sabi dito, but of the Son, He says, it is the Father speaking, but of the Son, He says, your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Tinawag si Jesus na Diyos, God, O God, forever and ever. Isaiah 9:6. Basahin natin, no? Isaiah 9:6. 1, 2, 3. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sino itong tinasabihan na to? Si Jesus Christ. Prophecy ito sa pagkapanganak ni Jesus. And to us a child is born. Sino yung child na yon? Si Jesus Christ. Titus 2:13. Ito, last na to. 1, 2, 3, go. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Kahit sinong English teacher ang tanungin mo, yung great God and Savior na to, referring to Jesus Christ. So, therefore, these verses are so powerful, referring to Jesus Christ as God. Now, bakit kailangan sabihin ko to? Because, ang sabi nga ng mga kontrabida, sino ang pwede magpatawad? Diyos lang! Pinapatunayan dito na si Jesus ay Diyos. Because He is God, He has the power to forgive sins. Naunuhan po ninyo? Kahit ako, lumapit kayo sa akin, Pastor, papapray po ako, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Sabihin ko sa inyo, ano bang kasalanan mo sa akin? Sige nga, aminin mo. Pinag-isipan mo ba ako ng hindi maganda? Kung hindi, kung pinag-isipan mo ako ng hindi maganda, minura mo ako sa isip mo, pinapatawad kita. Pero kung ang kasalanan mo sa ibang tao, hindi kita pwedeng patawarin. Pumunta ka doon sa taong iyon, humingi ka ng tawad at humingi ka ng tawad sa Diyos. Huwag kang humingi sa akin ng kapatawaran. Kasi hindi kita kayang patawarin sa kasalanan hindi mo nagawa sa akin kasi hindi ako Diyos. Naintindihan niyo ba mga kapatid?
Okay? So, since Jesus is the power, is God, He has the power to forgive. So, as you see, more and more people in this world are in need of spiritual healing than physical healing. Maraming tao sa mundong ito, kailangan nila ng spiritual healing. Bakit? Ang daming kasalanan eh. Although si Jesus, ang daming pinagaling physically, pero ang first and foremost ministry ni Jesus is to heal us spiritually. Gumaling ka nga sa mga karamdaman mo. Eh yung puso mo naman malayo sa Diyos. Pag namatay ka, sa impyerno ka din. So what are the 4 benefits of forgiveness from God? Una, redemption. Redemption. So ibig sabihin ng redemption, yung pagtutubos. When you are forgiven by God, you are redeemed by God, you are forgiven of your sins, tinutubos ka sa iyong mga kasalanan. Because only God, listen to this, only God can redeem you from your sins through Jesus Christ. Listen you cannot be forgiven by God without Jesus Christ. Because only in Jesus Christ that we can be forgiven by God. Naunawaan po ninyo. Okay? Pangalawa, reconciliation. Pag sinabing reconciliation, pagkakasundo. When you are forgiven by God, you are reconciled with Him. Nawawala ngayon yung galit ng Diyos sa iyo. Nagkakaroon ngayon ng peace. Peace with God. Kay forgiveness from the Lord, it gives us peace with the Lord. Kaya pag nagkaroon ka ngayon ng peace with the Lord, nagkakaroon ngayon ng peace with the people around you. Kaya maraming tao magagalitin. Maraming tao ay daming kaaway kasi walang peace with God. Kapag ka ang tao nagkaroon ng peace with the Lord dahil napatawad siya sa kanyang mga kasalanan, nababago yung pagkatao, nababago yung attitude. Pangatlo, restoration. Nare-restore ang relationship natin sa Diyos at hindi lang yon, nare-restore ang relationship natin sa tao. Yung mga tao, listen to this, yung mga taong napatawad ng Diyos, nagkakaroon ng restored relationship with God at nagkakaroon din ng restored relationship with His family. Kaya nga yung mga taong nabuborn again, yung mga taong talagang nakakakilala sa Panginoon at susuko ng buhay kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanyang buhay, nagkakaroon ng maayos na relasyon sa pamilya. Ang daming ganyan mga patotoo. Pang-apat, recompense. Ito maganda. Anong Tagalog ng recompense? Recompense means reward, payment. Ibig sabihin, darating yung panahon na ikaw napatawad ka ng Panginoon, you will be rewarded. Because there is blessing in forgiveness. Naunawahan po ninyo, kapag naranasan mo yung forgiveness ng Diyos, unti-unti mararanasan mo yung pagpapala ng Diyos, hinahabol ka na eh. Dati ikaw ang humahabol sa blessing, hindi mo maabutan. Lagi ka pang nadadapa. Ngayon, ang blessing hahabol sa'yo. Naunawahan po ninyo, at may mga pagkakataon sabihin mo, Lord, hinay-hinay lang po, nalulunod naman ako sa blessing nyo. Di ba ang sarap nun? But it can only happen if you experience the forgiveness of God. Maraming tao ay lumapit sa Diyos eh. Ay lumapit kay Jesus. Pero gusto ng blessing. Di ba? Eh kanino ba nanggagaling ang blessing? Kay Jesus. Ano sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3? Napakalinaw ng verse na yan. Ang sabi dyan, we are blessed by God and all the heavenly blessings are for us through Jesus Christ. So without Jesus Christ in your life, the blessings of God will not fall upon you. Naunawaan po ninyo. Hindi pwedeng laging wala si Jesus sa equation ng buhay mo eh. Hindi pwedeng wala si Lord sa buhay mo. Dapat si Jesus, siya talaga yung Lord of your life. Lord, God, and Savior. Kagaya na nga binanggit ko dito, di ba, yung mga verses na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. So mga kapatid, what I'm trying to say is, mahalaga that you believe that Jesus Christ is God because only Jesus can forgive us of our sins. Kagaya na nangyari dito sa kwentong ito. Ang sabi ng mga kontrabida, hindi ba Diyos lang ang pwede magpatawad? Bakit nagpapatawad itong taong ito? Bakit pinapatawad niya itong pilay na to? Ang sabi ni Jesus, so that you will know that the Son of Man, I am the Son of Man, has authority
to forgive sins. Why? Because I am God. Okay? Pangatlo, the faith of the paralytic. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, I tell you, get up, take up your mat, and go home. Verse 12, tingnan po ninyo. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. So anong ginawa? Ito, maganda to ha. He said to the paralytic, I tell you, get up, take your mat, and go home. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. Sabi ni Jesus, Hoy, Pilay, tumayo ka! Bitbitin mo yung higaan mo, at umuwi ka. Anong ginawa ng Pilay? Ayoko! Hindi ko kaya. Yung ba sabi? Hindi. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. Kung ikaw yung nandoon, anong isipin mo? Yung Pilay, nagbiglang tumayo. Sabi mo, ay, camera trick yan. Camera trick. Ano yan? Illusion yan. Illusion. Hindi. Sabi doon, this amazed everyone and praised God. Pinuri nila ang Diyos dahil nakakita sila ng himala. So mga kapatid, it is very important that we exercise our faith in Him before He moves in our lives. Tandaan natin, miracles are products of our faith in God. Kung hindi ka mananampalataya at hindi ka kikilos sa pananampalataya mo, you will never see the miracle of God in your life. Ano ang una? Miracle or obedience? Meron bang sa Bible makikita kayo na sumunod ka, ito mangyayari? Konti, meron. Pero karaniwan, ang principle ng Bible is, you obey, miracle will follow. Naunawaan po ninyo? Marami sa atin dito, there are no miracles in our lives because we are disobedient. So if you want to see miracles in your life, then you obey God. Okay? Because miracles follow obedience. Kagaya nitong epileptic boy na preach ko last time. Di ba, ang sabi nung lalaki, nung tatay, tulungan mo naman ako, Jesus. Ang sabi sa verse 23 nung tatay, ang sabi sa verse 22, if you can do anything, kung may magagawa ka, mahabag ka naman sa amin, take pity on us and help us. Anong sagot ni Jesus? If you can, tinatanong mo ko kung kaya ko. Tinatanong mo ko kung kaya ko. Ibinalik ni Jesus doon sa tatay. Sabi, everything is possible for him who believes. Ikaw ba kaya mo manampalataya? Kung kaya mo manampalataya, everything is possible for you. So, immediately, the boy's father exclaimed, I do believe. Nananampalataya ko, Jesus, help me overcome my unbelief. Alam niyo yung kwento, because na-preach ko na ito last time, yung epileptic boy, gumaling. So mga kapatid, many times, God wanted us to move. God wanted us to move in our faith. Kaya lang, hindi makakilos si Jesus sa atin. Kasi we're not moving in faith. We're just thinking and speaking of our faith, but we're not moving in our faith. At may mga pagkakataon na God wants to move in our lives, but He cannot. He cannot move in our lives kasi nga, God is hindered by our unbelief and doubts. Gustong-gustong kumilos ni Lord sa buhay mo. Tandaan mo to ha, makinig po kayo lahat. Gustong-gusto ng Diyos kumilos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa business mo, sa pag-aaral mo. Gustong-gustong kumilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya lang, wala kang faith eh. Or kung may faith ka man, hindi ka kumikilos sa faith mo. You're not moving, you're not acting on your faith. No, sinabi ni Jesus din sa lalaking ito, get up, take your mat, and go home. Ano ibig sabihin nun? Umuwi ka sa bahay mo in order for your family to know what God has done in your life so that your whole family will also believe in me. Kapag gumawa ang Diyos ng himala sa atin, ang gusto niya, pati yung pamilya natin, makita yung himalang ginawa ng Diyos sa buhay natin, ipagpatotoo natin ito so that they will know what God has done for our lives so that they will also believe in the Lord Jesus Christ. That is why, in Acts 16, verse 31, Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your family. Yan ang principle natin dito eh. Hindi lang tayo, hindi yung pamilya natin, madala natin sa Panginoon. Hindi lang yung pamilya, mga kaibigan natin. Fans nga eh, family, acquaintances, neighbors, and special people or special friends. So, what did the man do? Anong ginawa ng lalaki? Ang ginawa ng lalaki, 3 things. He believed in Jesus, he acted on his belief, and he received this miracle. Hindi lang siya nananampalataya, kumilos din siya sa kanyang pananampalataya at tinanggap niya yung himala. It's very important that we act on our faith in the presence of many witnesses.
So the man neither delayed nor doubted Jesus. Hindi sinabi nung lalaking pilay na, "Oy, sandali lang. Wala pa ako sa mood." Or, "Sandali lang. Iniisip ko pa." Hindi. Kasi delayed obedience, delayed miracles. Tama ba? Delayed obedience, delayed miracles. I-delay mo yung obedience mo, delay din ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya marami sa atin, delayed ang blessings ni Lord eh. Kasi delayed yung obedience mo eh. Ang bagal mo eh. Hindi ka kumikilos eh. Tigas ng ulo mo. Alam mo naman yung anong dapat gawin eh. Pero hindi ka kumikilos. When Jesus is telling you to do something, listen to this, when Jesus is telling you to do something, you must obey immediately. Because that is where the miracle will happen. When Jesus tells you to believe Him as Lord, God, and Savior, you must believe and obey. When Jesus tells you to start something even without a budget, do it. Miracle will follow. When Jesus tells you to start doing something that you have been praying for so long, pray ka ng pray, wala ka namang ginagawa, it's time for you to start doing something on what you are praying for, then do it. Don't delay anymore and don't doubt His power and guidance in your life. Maaaring meron kayong gustong gawin, pero inisip mo, kailan ko kaya masisimulan nito? I'm telling you, listen to this. God is telling you, kung yan ay galing sa Diyos, simulan mo na, kahit na kulang ka sa resources, you do it because God will back you up. Mga kapatid, if God is telling you to do something, alam mong galing sa Diyos, then you do it. Don't delay because delayed obedience, delayed miracles. Now, life application. Be sure that your friends will lead you to the Lord and not to the world. Okay, Proverbs 17:17, basahin natin. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Ang kaibigan ay tunay na kaibigan, nagmamahal sa lahat ng oras. At ang kapatid ay pinanganak para tulungan tayo sa panahon ng kahirapan. Pangalawa, ito mabigat to. 1 Corinthians 15:33. Basahin nga natin. 1 Corinthians 15:33. 1, 2, 3. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Huwag kayong padaya kasi yung masamang kasama na sumisira ng mabuting pagkatao. Mag-ingat kayo sa mga kaibigan ninyo. Mag-ingat kayo sa mga kasama nyo. Don't hang out with people who have bad characters. Kahit gaano ka kabait, kung ang kasama mo masama, magiging masama ka rin. Life application number 2, be sure that your sins are forgiven before you receive your healing or miracle. Siguraduhin mo, are you asking for a miracle from God? If you need a miracle from God, be sure that your heart is cleansed from all sins. Be sure na nakahingi ka na ng tawad sa Panginoon. Because that will hinder the miracle of God to come into your life if you have unconfessed sins. Pangatlo, be sure that when Jesus tells you to do something, regardless of how difficult or impossible it is, if you believe and obey, because your obedience is the key to the miracle of God in your life. Ibig sabihin, kapag sinabi ni Jesus, gawin mo yung isang bagay, kahit gaano kahirap ito, sumunod ka. Kahit gaano ka-imposible, sumunod ka. Dahil kung susunod ka at mananampalataya, yung iyong pagsunod ang magiging susi para tanggapin mo ang himala na galing sa Diyos. Anong sabihin, mga kapatid, sa 1 John 1:8-10? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. How many of you here need forgiveness from God right now? Alam nyo, merong isang verse na talagang, paborito ko tong verse na to. Bakit? Kasi maraming pagkakataon, yung mga kasalanan ko, bumabalik-balik pa rin sa akin. Kahit yung mga kasalanang nagawa ko 20 years ago, 30 years ago, bumabalik-balik pa rin sa akin. At ang demonyo, tinutuya ako, sabihin, wala kang karapatang magpastor, ang dami mong kasalanang nagawa. Pero salamat na lang, dahil binigay sa akin ni Lord yung Hebrews chapter 8, verse 12. Ano yung Hebrews 8, verse 12? For I will forgive their wickedness and will remember
their sins no more. Sa Diyos, may forgiveness, meron ding forgetting. God will forgive and forget. Sa akin, mahalaga itong dalawang verses na to eh. Ibig sabihin yan, sa 1 John 8 to 10, ang Diyos, kaya tayong patawarin. Kahit gaano kalaki ng gawa mong kasalanan, pwede kang patawarin ng Diyos. At kapag napatawad ka ng Diyos, huwag mo nang balik-balikan. Dahil ang sabi dito, kapag pinatawad ka ng Diyos, kung totoo yung pagsisisi mo, kakalimutan ng Diyos yan. Naunawaan natin, kahit gaano ka kasama, kahit gaano katindi na gawa mong kasalanan, kahit nakapatay ka pa ng tao, patatawarin ka ng Diyos at kakalimutan ng Diyos yan. Kapag halimbawa, sinabi, Lord, patawarin niyo po ako sa kasalanang nagawa ko 20 years ago. Ang sabihin ni Lord, hindi ba nahingi mo na ng tawad yan? Ano yung hinihingi mo na yan? Nakalimutan ko na yan eh. Naunawaan po ninyo. So, what I'm trying to tell you is this. Mahalaga yung spiritual healing. Mahalaga yung physical healing. God can heal you. Jesus can heal you physically. But the most important healing of all is spiritual healing. Maraming tao nangangailangan ng spiritual healing. Maraming tao, sugatan ng puso. Maraming tao, punong-puno ng kasalanan. Yan ang nais ng Panginoon. Pagalingin tayo sa ating mga kasalanan to heal us spiritually. Let us pray.